So ngayon, punta naman tayo dito sa sa development length with hook. Ito naman ang kukumputin natin. Ito ay applicable sa mga discontinuous age ng beam. Ganito, mga discontinuous, yung discontinuous age ng beam or sa footing or sa kulom. Yan, applicable yan siya. So, ang formula naman ito, paano makuha ang LDH is equals to LHB times modification factor. So, ang LDH is equals to LHB times modification factor but shall not be less than 8 dB or 150 mm. So, ang LHB equivalent to 100 times bar diameter divided by square root of F prime C, yung compressive strength ng concrete. So, computein muna natin itong LHB. So, substitute natin sa formula 100 multiplied by 16 the bar diameter divided by square root of 20.7 megapascal. Ang sagot natin ng LHB is 351.67 mm. Itong ginamit natin, i-consider natin tong given. So, nakuha natin ang LHB requirement para makuha ang LDH. So, ngayon, meron tayong 3 condition of modification factors. Development length with hook. So, number 1 is if the reinforcing bar has an Fy other than 414 megapascal, LDH is to be multiplied by Fy divided by 414. So, when 90 degrees hook, rebar is less than 32 mm used, and when 60 mm or more of the side cover normal to the hook is present together with at least 50 mm cover for the extension bar, LHB to be multiplied by 0.7. Pangatlo, when hook is made of 32 mm or smaller bar are enclosed vertically or horizontally within ties or stirrup ties spaced no further apart by 3 times bar diameter, LHB is to be multiplied by 0.8. Ito ang tatlong condition na dapat mong tingnan pagka magko-compute ka ng LHB. So, tingnan mo yung mga modification factors condition. So, next, for rebar other than grade 60 is 275 divided by 414. So, 70 for the rebar under 90 degrees hook. Since 90 degrees hook tayo, so ang LDH, ang gagamitin natin, ang na-arrive natin kanina na 351.67, which is, ito yun, LHB, nakuha na natin ng LHB. This is one of the requirement to solve LDH. So ngayon, substitute natin sa formula. LDH equals to 351.67 multiplied by 275 divided by 414 times 0.7. Ito yon, since ang rebar natin is other than grade 60, 414, consider natin itong condition na to. Yung number 1 condition kanina na 275 divided by 414. Ito yon, which is ang Fy niya divided by 414 times 0.7. So, nakuha natin 164.47. Ito ang LDH natin. So, ngayon, ito ang tabulation natin. Using this formula, ito, na-arrive natin ang mga ito. Itong formula lang. Substitute lang itong makukuha. Kasi, kumuha lang tayo ng isang sample kasi mahaba masyado. So, sapat na yan para may paliwanag sa inyo ng maayos. So, ito, ang formula, naka-arrive tayo ng ganito. Ang sinasabi ko kanina na gumawa din ako ng isa pa ng ganito para makuha ang governing LDH. Halimbawa, gagamit tayo ng bakal na 275 or grade 40 tapos 10 mm diameter. Ang modification factor natin, ito yon sa condition na to. Fy, since rebar other than grade 60, since grade 40 siya, itong gagamitin natin. Itong condition na to. So, ito yon 275, ito. Siyempre, for rebar under 90 degrees hook, so 0.7, ito yon. So, nakuha natin 162.47.
So, ngayon, calculate natin using this formula, yung kanina. So, ang calculated LDH natin is 100.23. Since meron tayong minimum na 8 dB and 150. So, titingnan natin kung saan ang mag-govern dito. So, itong tatlo. Ito, na-arrive natin to so, gamit ang formula na to, LHB times modification factor na ito. Yun na, ito ang na-arrive natin doon sa 275 divided by 414 times 0.7. Ito ang sagot niyan. Pag 275 ang grade ng bakal or grade 40. Pero kung grade 60 is 0.7. So, meron din akong ginawang Excel dito. Papakita ko sa inyo yung ginawa ko. Ito with hook. So, mababago kasi ito pagka binabago mo yung grade ng bakal, yung rebar grade kung baguhin mo, at saka binago mo ito compressive strength ng konkreto. Since 3,000 PSI, gawin nating 28. Ayan. Diba, nababago sila. Pero ito ang mag-govern kasi since meron tayong minimum na sinabi ko kanina na 8 dB and 150 mm. So, ang calculated LDH natin ito ay kukompare natin sa mga minimum. So, ang nag-govern is 150. Mas malaki siya. Hindi siya pwede bumaba dito. So, ito 50 nag-govern. 150 pa rin. So, ito same pa rin. Dito naman nag-govern. Mas malaki ito. So, hanggang sa ito naman. So, itong final na nag-govern. Gamit itong Excel. Ito lang ang babaguhin mo. Just in case gawin mong 414. So, kailangan mo rin baguhin yung modification factor na 0.7. So, babago yan siya. Kung babaguhin mo yung halimbawa, ito, 32 mm or ito, ganyan. Babaguhin mo siya ng 0.7 pag grade 60. So, ito ang nag-govern natin. Ito na ang LDH natin. Ito na yung nag-govern natin. Next, ang hook naman, since nakuha na natin ang dito, yung LDH, which is, ito yon yung LDH natin, dito. So, ang formula naman ng 10 to 25 mm diameter na hook ay 16 dB. 16 times bar diameter. And ang 28 mm naman, papuntang 36 mm, so 17 dB. Pero take note, pwede pa ito magbago, itong haba na to. Magbabago to kung ang biga mo or kulom mo, halimbawa ito, yung kulom mo, yung LDH mo ito sa extension mo, magbabago pa to kung sakaling kulom mo, ang itong LDH, kung kulang hindi sa sapat. Halimbawa, ang na-arrive natin is 16 mm. Example na lang natin yung 16 mm, 160, sasakto, 160. So, dito tayo, mag-sample tayo dito ng 28 mm. So, 28 mm, 431, diba? 431. So, kung sakaling, 431 dito, or dito, di natin alam kung magkakasya dito. For example, gumawa tayo ng biga na to. For example, itong column na to. Kung 431, siyempre di magkakasya dyan. Kung 431 ito. Kasya lang nito is 0.19 or 0.18 lang. So, ibig sabihin, 180 lang itong kasya dito. So, yun, 431, 431 mm, hindi, di ba? So, ngayon, gagawin natin kung anong pasok lang dito, or 180 mm lang ang kasya, mm lang ilalagay natin. Ganito. Halimbawa, ang kuha natin kanina, itong 28 mm ang gamitin nating sample. So, 431 yung LDH niya. So, ito, 431. 431. Halimbawa, 431. Ito yun. Hanggang dito. Ito ang face of the column. So, ito, 431. Pagdating dito, siyempre, 431. Kakasya ba yan? Hindi yung kakasya ito, 431. Halimbawa, nakuha natin doon, 431 sa 28. Sabihin natin, 28 ito. Gawin na natin 28. So, ang 28 mm, ang LDH niya is 431. So, ito, halimbawa lang, 250 ito. Siyempre, babawasin natin yung 40. Concrete cover, halimbawa, 250. Maminus natin yan. 40. Tapos, halimbawa, ito, 28. Tsaka yung anilyo nito. May anilyo to, yung column. So, sabihin na natin 10 mm. So, ilan ang kung anong matira dito, halimbawa, so, 250 minus 40 minus yung anilyo, sabihin natin 10 mm, then 20 mm. So, 172 na lang. 172 ang kaya ipasok niya dyan. 172 lang ang kayang ipasok dito. So, ngayon, siyempre, 431 minus ng 172. So, 431 minus 72, 172 equals to 259. So, ibig sabihin, so ang sagot dito, so 259. Ngayon, ang 259, itong 259 na sobra, papasok dito is 172 lang. So, dito may dudugtong yan. Since 28, ang ginamit natin, 17 dB ito. So, 17 dB plus 259. So, 17 times 28, 476 plus 259. So, mangyayari, 0.735.
ito yun dito. Ang simula dito hanggang dito dapat 0.735. Yun ang haba nito, itong hook na to. Kasi since hindi siya mapapasok yung 431, lalagpas. So ito po yung ano natin, 0.735 ang haba nitong hook na to. Yan po paano mag-compute ng LDH with hook and without hook. Sana nakatulong ang discussion natin nito sa mga bagong engineers at kung sino pang interesado sa construction at saka design. Ito ay basic lang naman actually. So hanggang dito na lang muna tayo hanggang sa susunod na ulit. Gagawin natin yung lap splice. Continuation ng without hook kasi ginagamit yan sa lap splice. Actually, yung na-arrive natin na LDH is imumultiply lang yan ng 1.3, 1.3 and 1.04 compression. So hanggang dito na lang muna. Kindly share and follow para tuloy-tuloy ang mga ganitong video. Thank you and God bless.